Magandang hapon sa ating lahat. Ang ating mission ngayon ay mga estratehiyang pagtuturo sa elementarya, pinatubayang pakikinig para sa elementarya. So, gaano kahalaga ang pakikinig? So, ayon kina Wolfen at Tompkins, 1998, tatlo ang hakbang sa pagproseso ng pakikinig. Una, pagtanggap. Pangalawa, pagbibigay atensyon. At pangatlo, pagbibigay kahulugan. Ang pagtatanggap is yan ang kahalagahan ng pakikinig dahil kung ano ay ituturo ng ating guro, dapat nating tanggapin upang tayo ay matuto. Pagbibigay atensyon. Ito ay pinaka-importante sa pakikinig dahil dito tayo makukuha ng mga ideya kung paano at ano ang gawin natin sa mga abilidades na ibibigay ng ating guro. Pangatlo, pagbibigay kahulugan. Yan din ay pinaka-importante. So, comprehensive na pakikinig. Strategiya, gawain pang elementarya, paglikha ng imahe. Guguhit ang mag-aaral ng paglalarawan ng kapares niya sa paglikha ng imahe. Yan ay mag-draw ng mga pictures gamit ang inyong pair. Pangalawa, pagkakategorya. Bubuo ng papat ang mga mag-aaral at ikakategorya ang mga maririnig na impormasyon. So, ang pagkakategorya is yan ang pagbahig sa inyong mga group. Then, pagtatanong hinggil sa di malinaw na impormasyon. Dapat tayo magtanong upang malaman natin kung ano ba ang mga ito. Lumako naman tayo sa ika-apat na estratehiya ng comprehensive na pakikinig. So alam naman natin na napakahalaga talaga na meron tayong abilidad na makinig upang makakalap tayo ng mga impormasyon. So ang ika-apat na estratehiya ay ang pag-organisa. So ang mga gawain pang elementarya ay mga salitang naghuhudyat na pagkakasunod-sunod. So halimbawa, kapag merong tagapag-ulat dito sa harapan or ang guro ay nag-uulat or nagkaklase dito sa harapan, ang mga bata ay meron silang abilidad na mag-ulat or mag-take down notes. At yung mga salita na kanilang isinusulat ay ino-organize na nila, ito mas lalo nilang maintindihan ang isinasabi ng guro sa harapan o ang sinasabi ng tagapag-ulat. Ang ikalima naman ay ang pagkuha ng tala. Mga gawain pang elementarya. Pagtatala ng mga halagang detalye sa balitang binasa ng guro. So kapag ang guro ay nagsasalita dito sa harapan or nag-ablase siya, itinatala ng mga bata ang mga mahahalagang detalye na sinasabi ng guro or mga salitang inuulat dito sa harapan upang mas lalo nilang maintindihan kung ano talaga ang mga mahahalagang impormasyon o mga mahahalagang detalye na inuulat ng guro. Next sunod, pagbibigay pansin. Ang gawain ng elementarya ay pagtatala ng visual at verbal na hudyat mula sa tagapagsalita. So, kapag ikaw ay isa estudyante, napakahalaga na meron kang abilidad sa pagbibigay pansin sa mga bagay-bagay. Para kapag meron mag-ulat dito sa harapan, like yung mga kaklase mo or yung guro, dapat makinig ka talaga at magbigay ka talaga ng pansin kung ano ang ulat dito sa harapan. So, ito ang mga estratehiya sa comprehensive na pakikinig. Basahin natin ulit. Una, paglikha ng imahe, pagkakategorya, pagtatanong, pag-oorganisa, pag-iba ng tala, at pagbibigay pansin. Ngayon, dumako naman tayo sa mga hakbang sa pinatnubayang pakikinig para sa elementarya. So, meron tayong tatlong hakbang sa pakikinig. Ito ay ang mga mahahalagang hakbang kapag tayo ay nakikinig or kapag ang isang individual ay nakikinig.
Una ay bago makinig, habang nakikinig, pagkatapos makinig. So ang mga bata, bago sila makinig ay wala pa silang ideya kung ano ang itatalakay ng guro. Kaya dapat preparado ang mga bata kung ano yung mga sasabihin ng guro sa harapan, yung mga starting point, yung mga maliliit na ideya na sasabihin ng guro para magkaroon din ng ideya ang mga bata kung ano ang tatalakayin ngayong araw na ito. Ang pangalawa ay habang nakikinig. So habang nakikinig, ang mga bata ay nakikinig sila sa guro kung ano ang sinasabi ng guro sa harapan. So dito, nakakalap na sila ng mga impormasyon na sinasabi ng guro, mga mahahalagang impormasyon. So dapat ang mga bata din o mga estudyante ay isusulat nila ang mga mahahalagang impormasyon o mga mahahalagang detalye na sinasabi ng guro sa harapan. At ang pangatlo ay ang pagkatapos makinig. So pagkatapos makinig ng mga bata ay nandun na, alam na nila yung lahat ng na ipinatalakay ng guro. Alam na nila ang mga impormasyon or yung mga sinasabi ng guro sa harapan. So dito na magtatanong ang mga bata kung meron ba silang ikaklaro, kung meron silang hindi naintindihan sa itinatalakay ng guro dito sa harapan. At ang mga guro din ay pwede din silang magtanong sa mga bata para i-assess kung naiintindihan ba talaga ng mga bata ang itinatalakay ng guro dito sa harapan. So ito ang mga tatlong hakbang sa pakikinig. Ulitin natin, bago makinig, habang nakikinig, at pagkatapos makinig. So ngayon, gumagawa naman tayo sa mga hakbang sa pagtuturo ng pagkuha ng detalye mula sa pinakutang ulat. Critical o matanuring pakikinig. So, kapag tayo ay nakikinig sa komersyal, dapat suriin natin ang epekto ng napakinggan. So kapag tayo ay nakikinig, na makikinig ng maigi, dito tayo makakuha ng mahalagang pagkinig ng impormasyon, layunin ng patalastas, at pamatayanin ng opinion. So kapag tayo ay nakikinig sa ating guro, dito tayo makakuha ng mahalagang impormasyon o mahalagang opinion sa ating guro. Mapagpahalagang pakikinig sa panitikan. Isinasagawa upang mapahalagahan ang tekstong binasa ayon sa kung anong uri ng panitikan ito. Sa pamamagitan ng pagsasadula, pagsasatao, pagguhit, pagsulat ng buod, pakikilahok sa pagkukwento, ay maaaring matest ang abilidad ng mga